naman ako giniguma, apan mas labaw yun ka. Usa ka sa akong pamilya, ado naman ako giniguma, apan mas labaw yun ka. O Jesus, ang guma ko kanimura. O Jesus, ang guma ko kanimura. Amen. O Jesus. O Jesus, ang guma ko kanimura. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Yes, Lord. Amen. Ang pagmamahal, Panginoon, ay aming inaalay sa iyo. Bagamat, Panginoon, kami ay merong mga taong minamahal, ang aming mga pamilya. Pero higit o Diyos, ang pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw nagpahayag, ang sinumang magmahal sa mga magulang, sa mga asawa, at sa mga anak na higit sa iyo ay hindi karapat-dapat sa iyo. Sapagkat ikaw ang marapat na mahalin ng lubusan. Sapagkat ang buhay namin ay galing sa iyo. Ang bawat hininga ng buhay, ang bawat kalakasan, ikaw ang nagbigay, Panginoon. Kaya sa gabi ito, muli kami nagkapasalamat sa isang napakinaw na panahon, pagkakataon na yung binigay upang sa gabing ito muli kami ay magsama-sama, Panginoon. At sa pagdako namin, Panginoon, sa bahaging ito ng pangangaral na iyong mga salita, aming dalangin, Panginoon, na ikaw ang siyang gumawa, magpala sa bawat isa sa amin. Yamang ikaw ang Diyos na siyang nakakalam ng laman ng aming mga puso. And we believe, Lord God, sa gabing ito, hindi mo kami bibiguin, Panginoon, kundi ikaw, Diyos, ay malayang magpala sa bawat isa sa amin. Salamat. Hallelujah. Pag-ikot, Panginoon, wala akong magagawa sa gana aking sarili at nalalaman mo, Diyos, ang bawat mga limitasyon. Ngunit, Panginoon, ako ay nag-umaasa at nagtitiwala sa iyo na ikaw ay Diyos na walang limitasyon at ang mga salita na aming tutunghayan, ito ay salita mo, Panginoon. Kaya kung meron man, o Diyos, na magpahayag, walang iba kundi ikaw, Panginoon. Salamat. Kami binabalik sa iyong kapurihan. Pasalamat, pagdakila, ay sa lamang alay sa gabing ito, sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat siya ay Diyos na napakabuti sa ating mga buhay. Siya ay Diyos na dakila na gumagawa sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. At siya ay Diyos na maasahan sa lahat ng mga araw. Kaya naman sa gabing ito ay ating pagkatiwalang lubusan ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Yes, Lord. Amen. Gusto kong buksan, mga kapatid, ang Book of Judges chapter 7, aklat ng mga Hum, kapitulo 7, talatang 7. Sabi po rito, at sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamagitan ng 300 lalaki na humimod ay ililigtas ko kayo, at ibibigay ko ang mga Madyanita sa iyong kamay, at tabayaan mong ang buong bayan ay yumaon, bawat isa sa kanya-kanyang dako. Yes, amen. Sa gayoy nagbaon ang bayan sa kanilang kamay ng mga pagkain at kanilang mga pakakap, at kanyang sinugo ang lahat ng mga lalaki sa Israel na bawat isa imuwi sa kanyang tolda. Ngunit pinigil ang 300 lalaki at ang kampamento ng Madyan ay nasa ibaba niya sa libis. Yes, At amen. nangyari ng gabi niyaon, sinabi ng Panginoon sa kanya, bumangon ka, lusungin mo ang kampamento sapagkat aking ibinigay sa iyong kamay. Amen. Ang Diyos ang siyang magpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita sa tayo ay makakabumang dito. Praise God, sa magandang gabi ang pagbati sa lahat. Sa pangalan po natin, Panginoon. Amen. 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 Mabuti ba ang kalagayan ng Amen. mga ng Diyos? Amen. Amen. Salamat sa Diyos na patuloy na gumagawa sa ating mga buhay. Amen. Bagamat hindi tayo nagpangitan ng ilang mga weeks o dalawang linggo, ay naniwala ko lubos na ang bawat isa ay laging mabuti ang kalagayan sapagkat merong Diyos na mabuti na gumagawa sa buhay ng bawat isa. At ako'y nagagalak, kami nagagalak na muli ay makasama kayo sa gabi ito sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang mga gawa. Amen. Sa bawat isa sa atin, ako'y niniwala lubos na kung paano ang Diyos nagpala sa amin sa mga gawain naming atinan sa Cavite, ay gayon din ang Diyos ay nagpala sa bawat isa. Sa bawat mga pagkakatipon na isinasagawa sa dako ng Masbate, niniwala ko lubos mga kapatid, merong Diyos na gumagawa sa lahat-lahat sa atin. Amen. 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 Hallelujah, sapagkat
tayo ay tinawag sa pagpapala, kaya naman ang Diyos na tagapagpala ay gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. So, Amen. salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat na kami ay makarating sa dakong ito at muli makasama ang bawat isa. Salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat. Amen. Sa aming biyahe na siya ang Diyos na gumagawa. Amen. So, Amen. salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan na muli ay tayo ay dinako ng Panginoon. So sa walang abala mga kapatid, sa paksa natin pag-usapan ay nais kong tunghayan ang isang paksa na of course ay related sa tema na aming pinag-usapan sa nakaraang 2 days joint fellowship. Ang pinakatema namin ng joint fellowship ay forward into battle. Kumbaga matatapos ang bagong taon, ang pinakatema para sa pagpasok ng panibagong taon is forward into battle, Christian soldier. Amen. Amen. Sapagkat tunay mga kapatid na bagamat masabi natin na ang taong 2023 ay natapos, pero hindi natin masabi na ang taong 2023 natapos ito na masayon o easy o magaang, kundi marami tayong mga struggle na naranasan sa buhay sa nakalipas na 2023. Amen? Marami tayong laban na hinarap. Amen. Pero ang laban na ating hinarap sa 2023 ay hindi natapos nung ang December 31 ay lumipas, nagkaroon ng putukan. Amen? So, siguro, baka may nagpaputok din. So, parang iniisip, tapos na ang lahat, pero hindi na natapos, kundi sa pagpasok ng panibagong taon, ay marami pang mga pagsubok na ating haharapin. Amen. Amen. At tayo man ay umayaw, tayo man ay tumakas, ang katotohanan ay hindi maalis na ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng pagbabaka. That's why napakalaking encouragement ang tema sa nakaraang joint fellowship, forward into battle, Christian soldier. Kaya tayo na mga manampalataya, hindi lang tayo tinawag ng mga manampalataya, kundi tayo ay tinawag ng mga sundalo. Amen. At kung tinawag na sundalo, anumang sandali ang pagbabaka ay nariyan. Amen. Kaya nga sa isang sundalo, dapat siya ay laging handa. Right. Amen po ba? Right. Dahil anumang sandali ang kaaway ay darating. Amen. So dapat tayo ay laging naka-alerto. Sapagkat ang banal na kasulatan ay nagpapahayag na ang ating kalaban, ang dyablo, ay kagaya ng isang liyong, katulad ng isang liyong umaatungal, naghahanap ng masisila. Amen. So tayo ay nasa pagbabaka. Amen. So dapat nating tignan mga kapatid, una, ang karakter ng isang sundalo ay hindi duwag, kundi matapang. Amen. Amen. Okay? Ang isang karakter ng isang manampalataya ay matapang. Yes. Hallelujah. Kumbaga sapagkat kung ang isang manampalataya, kung ang isang sundalo ay duwag, baka mauna pa siya mamatay. Okay? Hindi pa siya nagpapaputok, maaring mauna siya mamatay. At kinakailangan ay nasa tamang pag-iisip. Hindi siya matarantahin. Sapagkat baka naman kung siya'y magpaputok, sa halip na kaaway ang kanyang tirahin, baka ang kanyang kasama pa, ang kanyang mapinsala. Okay? So, dito ating makita mga kapatid sa teksto na ating kinuha, ito ay eksena na kung saan ang bayang Israel ay haharap sa mga Madyanita sa pagbabaka. At sa pamagitan ni Gideon, ang Diyos ay nanawagan sa pamagitan ng bibig ni Gideon na sabi na haharap sila sa pagbabaka at ang lahat na handang makipagbaka ay kumbaga ay pumarito, humarap, humilera. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang lahat na nagpasya para humarap sa pagbabaka ay 32,000. Amen. Hindi ko na babasahin mga kapatid to save time. Ang lahat ng merong desisyon na makipagbaka, 32,000. Ang lahat ay gusto. Pero hindi lahat ng may gusto, kumbaga, sinang-ayunan ng Diyos, kundi ang sabi ng Diyos, Gideon, napakarami ng mga taong ito, sabihin mo sa bayan, ang mga duwag ay umuwi na.
Amen. Amen? Amen. Amen. Okay? Ang mga duwag ay umuwi na. Sapagkat ang pagbabakang ito ay matinding pagbabaka, kinakailangan ng higit na tapang. Amen. Kaya sa buhay Kristyano ay higit na dapat na ikaw ay matapang sapagkat napakaraming mga trials sa posible nating danasin sa buhay at kapag wala kang lakas sa loob, maari ikaw ay tumalikod, maari ikaw ay sumuko, maari ikaw ay umatras na. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya dapat nating alalahanin mga kapatid, yung ating pinag-usapan sa huling Thursday nating pinag-usapan about the unbreakable decision. Yung nakalala mga kapatid. Amen. At pinangaral ko dito nakaraang linggo sa bulihan. The unbreakable decision. Kapag meron ka unbreakable decision, anuman ang yung nasa harapan, yung tapos nang dinesisyonan ay hindi na mababago. Amen. Amen. Amen po ba? And hoping ang mga anak ng Diyos sa panibagong taon, tayo ay lubos na nakapagpasya tungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen? And hoping mga kapatid, sa pagpasok ng panibagong taon, yung mga bagay na ating nagawa sa nakalipas na hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos, nawa sa pagpasok ng panibagong taon, meron tayong desisyon na alisin ko na, Lord, hihinto ko na ang lahat ng mga bagay nito. Ang gagawin ko na lamang ang maglingkod sa iyo, makapagbigay ng kaluguran sa iyo. Sapagkat sa napakaraming bagay sa nakalipas na taon na 2023, masabi ko may mga gawa tayo pagpapakita ng karuwagan. Amen. Yes. Bakit? Sapagkat ang ilan sa atin ay takot na ma-identify na isang Kristiyano. Amen. Sa pamagitan ng pamumuhay, sa pamagitan ng pananamit, sa pamagitan ng mga pagkilos, ay tayo nagpapakita ng karuwagan. Ayaw nating ipakita ang pagiging Kristiyano. Dahil ano? Dahil ayaw nating i-persecute. Ayaw nating i-persecute tayo. Amen. Amen. Kaya ang nangyayari, para bang join na lang tayo sa kanila. Pero kung ikaw ay isang manampalataya at nakapag-desisyon na, kahit na ano pang sabihin ng maraming mga tao, ang mahalaga, naglilingkod ako sa Diyos, nagbibigay ng kaliguran sa Panginoon ng Panginoon. Amen. Amen. Sapagkat tayo ng mga manampalataya, ang hanap natin, kaluguran ng Panginoon. Sabi ni Pablo, kung naghahanap ako ng kaluguran ng tao, hindi sana ako magiging alipin ni Kristo. Amen. Tama? Kung hanap natin ay kaluguran ng tao, then, totoo na hindi tayo makakagawa ng kalooban ng Diyos. Amen. Dahil iba ang paningin ng sanlibutan sa paningin ng Diyos. Amen. Yes, Ang Lord. mabuti sa paningin ng sanlibutan, hindi mabuti sa paningin ng Diyos. Pero ang mabuti sa paningin ng Diyos, hindi mabuti sa paningin ng sanlibutan. Yes, Lord. Kaya nga sabi ni Pablo, huwag kayong makiayon sa sanlibutan. Yes, Lord. Hindi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So dito ay panawagan. Sabi niya, kung sino mang natatakot, sino mang matatakutin, ay umuwi. Amen. Amen. Sino mang matatakutin, ay Amen. magsibalik na. At ang sabi ng banal na kasulatan, nung i-announce ni Gideon kung sino ang matatakutin, aba, maraming honest. Marami ang nagpahayag na talagang matatakutin sila. Kumbaga siguro nadalahan lang sila. Luka, parang hindi ka lalaki, sama ka na. Tara, para mga pilitan lang. At sabihin na, sige, tapang ako. Pero sabihin na, ang sino mang duwag ay tumalikod na, umuwi na. The Bible says, 22,000 ang tumalikod. 22,000 ang umalis. At si Gideon sa kanyang sarili, at alam natin mga kapatid, si Gideon ay isang manampalataya, pero may angking kahinaan at matatakotin din. Kung yung mga basa ang kasaysayan, hindi natin aalamin pa, hindi natin babasahin pa, at dito sa record nito ng banal na kasulatan, 2 beses humingi ng sign si Gideon. Amen. Diba? Kung ikaw talaga na Diyos ang tumawag sa akin at ako yung tinawag, sige, yung balat na ito ay aking ilalagay sa gabing ito at mangyari nawa kung ang palibot ay basa pero yung balat na yon ay tuyo, ikaw nga ang tumawag sa akin.
At ginawa ng Diyos. Amen. Yes, Lord. Amen. Pero hindi pa nakontento si Gideon. Yes. Amen. Amen. At inulit ni Gideon, sabi niya, ang palibot ay tuyo, pero yung balabal ay basa. At ginawa rin ng Diyos. Amen. Amen. You see? Yes, Lord. May doubt si Gideon. At nangyari ang natira ay 10,000. Sabi ng Diyos kay Gideon, Gideon, marami pa yan. Amen. Pero aware si Gideon, ang kalaban niya ng mga Madyanita ay napakarami. Amen. In comparison sa 32,000, mas marami pa ang bilang ng mga Madyanita. Pero ito ngayon, nabawasan ng 22,000 at ang natira ay 10,000 at sabihin ng Diyos, at sinabi ng Diyos, Gideon, napakarami pa niyan. Hindi na nga, kumbaga, hindi na nga makatapat yung 32,000, nabawasan pa ng 22,000 at 10,000 na lang ang natira at sabihin pa ng Diyos, marami pa rin Gideon. Yes. Amen. 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 Sa gayon, sabi ng Diyos sa kanya, sige, painumin niyo sila sa suba, sa ilog. Amen. At pinainom sila sa ilog, ginawa nila ang lahat ng masayon sa kanila na pag-inom. Pero nung ito na, matapos na, ang sabi ni Gideon, yung humimod, yung uminom sa tubig na parang aso, pauwiin mo. Amen. At yung uminom sa palad niya, humimod, itira mo. At ang sabi ng banal na kasulatan, yung uminom na kagaya ng aso na pag duko sa aso ay dinilapan ang tubig. Yes, amen. 9,700. Yes, Lord. Amen. At ang uminom sa tubig sa pamagitan ng kanyang palad ay 300. Okay? Yes, amen. So makita niyo mga kapatid, iba ang paraan ng Diyos. Sa labanan na lahat sinusuong ng mga anak ng Diyos, iba ang paraan ng Diyos sapagkat ang Diyos, hallelujah, ay hindi tumatawag napakaraming hukbo para magtagumpay. Konti lang, hallelujah, ay sapat na ito sapagkat ang Diyos ay nalulugod na gumawa sa kahit konti Amen. Hallelujah. Hallelujah. upang ipakita na hindi sa lakas, Amen. hindi sa rami ng hukbo. Sabi naman ng kasulatan, ang ilan nagtitiwala sa kabayo, nagtitiwala sa chariot, nagtitiwala sa kanilang mga gamit pangdigma. Amen. Pero ang tunay na laban ng mga anak ng Diyos, hindi sa ganang ating sarili, kundi sa Diyos na gumagawa sa ating mga buhay. Amen. Kaya masabi ko mga kapatid, hindi tayo kumbaga, nakapanagumpay tayo sa buong taong 2023, hindi sa ganang ating sarili. Nakabot tayo sa taong 2024, hindi sa ganang ating sarili. Hallelujah. Ito'y sa Diyos na gumagawa sa buhay natin. Nilabigay ng tagumpay. At ang lahat ng ito, ang layunin ng Diyos sa lahat ng ito, for His own glory. Yes, amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Kaluwalhatian ng Diyos na ikaw ay kanyang palakasin. Kaluwalhatian ng Diyos na ikaw ay bigyan ng tagumpay. Hallelujah. Kaya sa mga panahon na ikaw ay nanghina, binigyan ka ng kalakasan, ito ay kaluwalhatian ng Diyos. Sa panahon na ikaw ay nakipagbaka, kaluwalhatian ng Diyos kapag ikaw ay nagtagumpay. Amen. Dahil sa bawat mga panahon, nagbabalik ang isang anak ng Diyos ng papuri para sa Diyos. Amen. Amen. Ang mga anak ng Diyos ay nagbabalik ng kapurihan sa Diyos. Yes, Lord. At ang Diyos ay nalulugod kapag ating siyang itinataas. Amen. Kaya ang mga anak ng Diyos, I believe, ang lahat ng narito ay handang magbigay ng papuri para sa Amen. Diyos. Hallelujah. Ang lahat na tumanggap ng kalakasan, ang lahat na tumanggap ng kagalingan, ang lahat na tumanggap ng mga tagumpay, Hallelujah. ay dapat magbigay ng kapurihan sa Diyos. Amen. Magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Hallelujah. Amen. Sapagkat kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Amen. Kapag siya'y gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sabi dito ng banal na kasulatan, verse 6, at ang bilang ng mga humimod na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang bibig
ay 300 lalaki. Amen. Ngunit ang buong labis ng bayan ay yumuong lumuhod upang uminom ng tubig. Nabanggit ito sa pangaral sa nakalipas na joint fellowship. Ang pinakita rito ng 9,700 na uminom na parang aso, ang pinapakita rito ay kawalan ng disiplina. Yes. Amen. 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 Kawalan ng disiplina. Yes, Lord. Bakit? Ang tao ay hindi aso. Amen. Okay? Amen. Sapagkat ang tamang paraan, kung wala mang baso, ang tamang paraan kapag ikaw ay nandoon sa ilog, ang tamang paraan ng pag-inom ay sa pamagitan ng kamay. Yes. Amen? Amen. Kaya ito yung isang pagpapakita rin mga kapatid, pagpapakita rin ito sa isang espiritual na kalagayan. Amen. Ang gamitin ang kamay, walang iba ang kamay ng Diyos, ay walang iba ang fivefold ministry, ang 5 opisina. Amen. Sa pamagitan nito, tayo ay pinapainom ng espiritual na Amen. inumin. Hallelujah. Walang iba ang salita ng Diyos. Amen. Kaya ang siyang umiinom sa pamagitan ng kamay ng Diyos, which is a fivefold ministry, ay ang mga manampalatayang mananagumpay. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, Bakit? Lord. Sapagkat ang 5 opisina ipinagkaloob ng Diyos for perfecting of the saints, to edify the body of Christ. Yes. Dahil kapag ang katawan ni Kristo ay pinatibay, pinalakas, ang katawan na yan ay mananagumpay. Amen. Right. Amen. Sinong isang sundalo na pupunta sa pagbabaka na punong-puno ng kahinaan dahil sa karamdaman ang magtatagumpay? Siguro, kung siya ay mahinang-mahina na, hindi niya siguro kayang buhatin kahit ang kanyang baril. Tama? You see? Kaya nga dapat sa pagharap sa pakigbabaka, dapat ikaw ay physically fit. Okay? Talagang ang iyong katawan, talagang kumbaga ay nakahanda, kondisyon sa pagbabaka. Kaya wag kang harap sa kaaway na ikaw ay wala sa kondisyon. Amen. Okay? At sikapin mo na kapag ikaw humarap sa kaaway, ang kaaway ay walang makikita ng mga kasalanan sa buhay mo. Bakit? Sapagkat kapag ang kaaway ay nakita ng kasalanan sa buhay mo, ito ang magiging daan ng dyablo para ikaw ay lubusang kanyang ibuwan. Yes. Okay? Kaya napakalaga na ang bawat isa ay bigyan ng tapang ng Diyos. Amen. Right. Amen. Okay? Napakahalaga sa buhay Kristiyano ang kalakasan ay mapanatili. Yes. Okay? Sabi nga na nag-strength, nag-exhort na karaan joint fellowship. I was so blessed sa mga bagay na kanyang ipinapahayag dahil ito ay totoo. Yung mag-maintain ka lang ng kalakasan, napakahirap ng gawin. Gaano pa kaya yung madagdagan ka pa ng kalakasan? Yung mag-maintain ka ng lakas, ng strength, napakahirap ng gawin. Yung pa kayang madagdagan ka Amen. ng kalakasan. Amen. Bakit? Sapagkat lalakas ka, papasok ka sa bahay-sambahan, sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng heavenly atmosphere, sa pamagitan ng presensya ng Diyos, palalakasin ka, pero kapag ikaw ay nasa labas na, hindi mo na ma-maintain yung kalakasan na yan. Amen. Okay? Gaano pa kaya yung madagdagan ka pa ng kalakasan? Ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay ay dagdagan ng kalakasan Amen. hanggang sa panahon na ikaw ay lubos na nasa kalakasan. Amen. Amen. Pero yung i-maintain pa nga lang ang kalakasan ay napakahirap ng gawin. Kaya yung mga bodybuilder, di ba? Lalo na yung mga sumasali na yung binubuhat yung barbell, tinataas ng ganon. Hindi sila pwede magpabaya. Amen. Hindi sila pwede sumalang sa mga patimpalak, sa mga sa mga laro na hindi nila mini-maintain yung kanilang kalakasan o pinag-iigi pa ang kalakasan. Dahil subukan nila na wag mag-practice. Okay? Wag mag-exercise. Pag panahon na sila ay haharap na sa ganung mga palaro, maaring hindi nila kayang mabuhat. Amen. Kaya ibig sabihin na pinapakita rito, nagpapatuloy sila sa bawat mga araw at higit sa lahat,
disiplina sa kanilang sarili. Amen. Diba, binanggit ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9. Yung mga tumatakbo daw, mga sumasali daw sa mga palaro. Ano yung sabi ni Paul? Inahampas nila ang kanilang sarili. Yes. Iniingatan nila na ang layunin nito ay para lamang daw sa ano yan? Para lamang sa palarong panlupa. Sabi nito, 1 Corinthians chapter 9. Ang bawat tao, verse 25, nakipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Amen. Amen. So, ipinapakita nito mga kapatid ang palaruan, pero ito ay dinadrive ni Pablo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi naman porket binanggit ni Pablo na sa palaruan, ibig sabihin na ito ay tayo ay naglalaro. Dahil hindi tayo naglalaro sa paglilingkod sa Diyos. Yes. Hindi tayo nagbibiro sa paglilingkod sa Diyos. Yes. Sapagkat sabi ni Pablo, ang Diyos ay hindi napapabiro. Amen. Kung ano itininim ng tao, aanihin ng tao, magtanim sa laman, mag-aani sa laman, Amen. magtanim sa Espiritu, mag-aani sa Espiritu. Amen. Kung ano itinanim, siyang aanihin. Pero napakainam ang sabi ni Pablo, huwag kang maghimagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang kapanahunan, ikaw ay mag-aani. Kaya yung ating mga pagkapagal, kahit na tayo ay ginagabi na makauwi, hindi ito walang kabuluhan sa Diyos. Ito ay pagkakalim, hallelujah. At sa araw, tayo ay mag-aani. Amen? Dahil ang ating mga gawa, hallelujah, ay hindi mawawala ng kabuluhan sa Diyos. Kundi laging merong gantimpalang nakalaan para sa ating Panginoon. And we believe, mga kapatid, ang Diyos ay higit pang magagantimpala sa bawat mga pagpapagal ng mga anak ng Diyos. Amen. Ako niniwalang lubos, mga kapatid. Ang Diyos ay higit pa na magbibigay ng gantimpala sa bawat mga sakripisyo. Amen. Amen? Hallelujah. Dahil ang ating ginagawa, hallelujah, hindi ating ginagawa ito sa tao. Amen. Hindi tayo naparito, mga kapatid. Maaaring sabihin natin na para bang mas marami pa yung mga pupunta rito kaysa noon dito. Ating ginagawa ito alang-alang sa mga kaluluwa. Amen. Sapagkat kung wala namang tao, di din na lang tayo maggawain. Pero merong mga tao. Amen. Amen? Eh, yung isa nga, mahalaga, yung 10 pa kaya. Yes. Amen. Amen. Amen? Amen. Pero I believe, mga kapatid, kapag ang bawat mga mananampalataya ay gawin ang kanilang obligasyon na totoo sa harapan ng Diyos, naniwala ko lubos, kaya ng Diyos humipo ng mga puso para palapitin sa kanyang paanan para makasama natin sa paglilingkod. Amen. Because I believe, ang Diyos ay gagawa sa uling mga araw na ito. Amen. Amen. So ako ay positibo sa aking kaisipan na maaring sa sunod ng mga pagkakataon magkaroon tayo ng gawain sa Baleno. Lord, hallelujah. Dahil ang isang kapatiran doon, mga manampalataya doon ay iniwanan, hindi na naasikaso, Yes. at ang mga nakalipas sa mga panahon bago ko, sabi ko, ayaw kong gumawa ng hakbang na baka sabihin ay sinulot ko o inagaw ko. Kaya ang ginawa ko ay naghintay ako ng tamang panahon, pagkakataon kung ako ay bigyan ng go signal ng Diyos. At sang araw yung kapatid, sabi niya, ano ba, masel ko lang naging dahilan. Hindi niyo ba kayang magano ng kuryente? Sumagot ako, sabi ko, sis, marahil hindi na siguro kaya. Kaya ginagawa, bangag dito, bangag doon. And then, tinanong ko siya, sabi ko, napasya po ba si Pastor Boy Obak yan? Sabi ko sa kanila. Sabi niya, minsan lang. At sabi niya sa akin, Pastor, sana makapunta kayo rito sa amin. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Yun yung hinihintay ko. Yes, Na Lord. hindi ako magpipresenta. Amen. Amen. Kundi yung tao mismo magsabi na sana, Pastor, makapunta kayo rito. Amen. Sabi ko, yes sis, pupunta kami. At ako'y natuwa sa aking puso. Amen. Lord, hallelujah. Dahil burden ko yung lugar na yon. Amen. Amen. Dahil yung mga tao ay nakita ko sincero sa paglilingkod sa Diyos. Yes, Pero ang Lord. problema, yung mga nangangasiwa. Yes. Bakit? Sapagkat kailangan ng mga kaluluwa na tapat na naglingkod sa Diyos. Kailangan nila yung mga lingkod ng Diyos na ano? Matapat din na paglingkod ng Amen. kaluluwa. Hallelujah. And I'm so proud, mga kapatid. Meron akong mga kasama na tapat na naglilingkod Amen. sa Diyos. Hallelujah. Na hindi naghihintay ng mga kapalit.
na kahit na magsakripisyo, na kahit na gumastos, ginagawa nila lahat ng mga bagay. At sila ay karapat-dapat na pagpalain ng Diyos. Karapat-dapat na pagpalaan ng Diyos. Amen. Na kaya mag-take charge ng ministry sa mga panahon na ang pastor ay umaalis para sa ibang gawain. Napakasarap makita. And I pray na ang Diyos ipalitaw pa ng higit pa ng mga manggagawa. Amen. Hallelujah. Sa oras ng Diyos. Amen. Amen. Na kaya i-sacrifice ang lahat ng bagay. Amen. And I'm so proud mga kapatid, tinuruan tayo ng Diyos na makipagtiisan sa lahat. Amen. At tayo ay may panampalataya ang lahat ng ating ginagawa hindi lalagpas sa paningin ng Diyos. Amen. Hallelujah! 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 Lalagpas sa paningin ng Diyos. Amen. Ito ay lagi ng Diyos. Hallelujah. Iyon ang pangalan nating Panginoon. Amen. Hallelujah. And I pray na ang Diyos pa ay magpalitaw pa ng mga gawain. Amen. Amen? Mahirap man, mahirap man sabihin natin, pero ako niniwalang lubos kapag ang Diyos nagpalitaw ng mga gawain. May mga manggagawa ng Diyos na pwede Lord. na Hallelujah. kumbaga lumusong, sumulong. Amen. Because ang mga sundalo ng Diyos, laging sumusunod. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Diba? Pinakita natin, umulan at bumagyo. Amen. Amen. Hindi na nagka-cancel ng gawain. Sapagkat walang masamang panahon na makapagpigil sa kagalakan. Amen. Sapagkat Hallelujah. laging merong paraan. Kung umuulan sa biyahe, and then, hindi makapote tayo. Yes. Amen. Ano kaya maligo tayo? Amen. Magbangon lamang ng damit. So yun ating ginawa. Dahil pinapakita natin mga kapatid, desidido tayo sa mga bagay na inatang ng Diyos sa Amen. ating. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen. Na tayo ay binigyan ng Diyos ang ganitong kaunawaan. Amen. Sa mga denomination, kapag ganitong mga panahon, wala na. You see? Udong na. Yes. O sabi natin, cancel na lang kasi umuulan, masama ang panahon. Pero sa mga anak ng Diyos, Sa walang Lord. masamang Hallelujah. panahon. Ang lahat ay pawang sa kabubuti Amen. ng mga anak ng Diyos. Amen. So dito pinakita ng banal na kasulatan. Hindi tayo naglalaro, pero pinakita ni Pablo, ang buhay Krisyano ay hindi tulad sa palaruan, sa takbuhan. Okay? Ngunit ang sabi niya, at ang bawat tao na nakipaglaban sa mga palaruan, mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Amen. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Yes. The very purpose why, kung bakit sila ay gumagawa ng pagpipigil sa kanilang sarili. Ano ba yung pagpigil sa kanilang sarili? Yung bang kahit na gustong-gusto ng kanilang katawan, kanilang pinipigilan. Amen. Tama? Gusto man nilang uminom at alam nila makakasira sa kanilang katawan, hindi nila gagawin. Amen. Gusto man nila kumain ng kumain, hindi nila magawa sapagkat kinakailangan nilang i-maintain yung kanilang bodybuilder, yung pagiging matipuno. Dahil nga mahirap nga naman tumakbo kapag bumondat na sila. Yes. Amen. Excuse. Yes, Lord. Ha? Amen. Mahirap na tumakbo kung tumaba nga man sila. Kaya meron ba kayo nakita mga atleta na mataba? Wala akong kita. Yes. Minimaintain nila ang kanilang sarili. Hindi sila gumagawa ng mga bagay na ikasira rin nila. So doon ay pinapakita dahil sa kanilang desire tungkol sa putong na may pagkasira. Ngunit tayo niyong walang pagkasira. Amen. Okay? Yes, Lord. Ngunit tayo, sabi ni Paul, yaong walang pagkasira. Amen. Hindi ito sa literal na putong. Amen? Kundi ang pinapakita dito, ang putong natin mga kapatid, ay putong ng buhay. Amen. Amen. Sabi niya, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Yes. Amen. Ang pinapakita dito ni Pablo ay hindi siya nagbabakasakali. Amen? Amen. Hindi ito nagbabakasakali. At ang mga tunay na may kapayagan sa paglilingkod sa Diyos, may kapayagan na sila ay tapos nang iligtas ng Diyos. Hindi sila nagbabakasakali. Yes. Amen. Hindi sila magtao magsasabi, sige, atin ako ng mga Bible study para makasigurado ako ng kaligtasan. Gagawin ko kalooban ng Diyos para ako maligtas. Dahil ang totoo,
ligtas na tayo bago pa itagal sa libutan. Amen. At dahil tayo ay ligtas na, atin tayo ng mga gawain, sapagkat sa gawain nandun ang Diyos na siyang kakatagpo sa bawat ating Amen. mga pangangailangan. Amen. Tama? Dahil ang isang taong ligtas, lagi siya nasa presensya ng Diyos. Right. Amen. Amen? Amen. Kung pwede nga lang, araw-araw eh. Dahil total, ang meaning naman ng Sunday, araw-araw eh. Yes. Anong Tagalog ng sun? Araw. Araw. Anong Tagalog ng day? Araw. O kaya yung Sunday, araw, araw. Amen. Pero may mga Kristyano kuminsan, half day na nga lang, nagmamadali pa. Para bang laging may lakad. Thank you. Kaya maganda siguro, pag tayo sa bago, tanggal natin mga nila. Tapos minsan may mga alarm clock pa. Kaya nga doon sa church, mula noon lang, I think ilang pagkakataon lang, kumbaga madaling panahon lang, naglagay ako ng relo sa ano. Dati. Ngayon wala na eh. Ayaw ko na maglagay din sa likuran. Kasi baka tignan ako iglesia, puro relo. Baka may sumay sa... Message. Gawa ka pang asungin. Tapos nagmamadali umuwi. Late na nga dumating. Makamayan. Bagong taon na eh. Yes. Kaya sabi ko nga, Bay Mayor, sige Bay Mayor, kung iloobin ng Diyos, baka i-request nila Sunday dahil doon sila nasanay, Sunday yung gawain nila. Siguro start tayo ng 8:30. Wala man sila, o nandyan sila, start tayo. Amen. Yes. Amen. Hindi tayo lagi mag-adjust sa kanila. Sila man mag-adjust para Yes. Amen. Hallelujah. Ang taon na. Yes, Lord. aga-aga nyo nga sa eskwelahan. Pagdating sa simbahan, 9:30 na nga ang start, 9:30 pa darating. 9 na nga ang start, 9:30 pa. Minsan, alas 10 na. Gusto ko minsan nakakainis. Nakakainis dahil pagdating ng awitan, nandiyan sa unahan. Kung kailan tatayo ako na lalabas. Hadlok. Cellphone pa ang hawid. Una mo may importanteng tawag. Baka magkamali kasi kamatayan ang tumawag sa inyo. Hello, ito ba si ano? Sino to? Si kamatayan. Bakit ka napanawag? Sinusundo lang kita. Cellphone ka. Delikado yan. Sabi ko nga, pagdating sa loob ng church, yung ating mga cellphone, i-off na natin. Then, huwag niyong irason sa akin na nagbabasa ka ng Bible. At ito, kadakda ako sa ito. Yes. Amen. Amen. Eh, wala ka na madadahilan. Yes. Pero ang totoo, hindi naman Bible ang tinitignan mo kasi nakita ko kulay blue. Tapos nakita ko violet. Messenger. Minsan nga nagpa-play pa eh. Play sound pa eh. Yung naka-YouTube pala. Mga anak ng Diyos, pagdating sa gawain ng Diyos, dapat magkaroon tayo ng focus lamang Yes. para sa Diyos. Amen. Amen. Yes, Lord. Dahil hindi tayo naglalaro. Amen. Amen? Amen. Dahil maling kilos mo, maling hiwag mo, ang kaaway ay pwede makapuntos sa'yo. Amen. Amen? Kaya dapat tayo mag-ingat sa ating sarili. Amen. Amen? Dahil nga ang totoo mga kapatid, ang pinaka-numero unong kaaway ay ang ating sarili. Amen. Right. Kaya Yes. sabi ni Pablo, sino ang makapagligtas sa akin? Gusto kong gumawa ng mabuti.
gumagawa. Amen. Kapag ginagawa ko mga bagay na hindi ko ibig, hindi akong gumagawa. Kundi kasalanan na nalaytay sa laman. Yes. Amen. Kaya pagdating sa laman, hindi tayo kumbaga magbigay ng kumpiyansa sapagkat ang laman ay mahina. Amen. Okay? Ako ay tumatakbo sa ganung paraan na hindi gaya na nagsasapalaran. Na hindi gaya na nagsasapalaran, sa ganito rin ako sumusuntok, na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Yes. Amen. Sapagkat isang boksingero, kapag siya'y sumuntok, amen? Amen. At hindi niya na tamaan ang kanyang puntirya, malaking lakas ang nawawala sa Yes. Amen. Amen. Maari pang pag ganun niya, maari pang ma-outbalance siya. Di ba? Yes. Pag ganun mo, nakaiwas ang kaaway, bigla kang nasikmuraan. Yes. Amen. Kaya napakalaga ang bawat pagkilos Yes, Lord. ng bawat isang mananampalataya. And be sure na sa ating paghiwag, sa ating pagkilos, kasama natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Ngunit inahampas ko ang aking katawan Amen. at aking sinusipin. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ako rin ay hindi kakulit. So bilang kabig ni Pablo, sabi niya, hinahampas ko ang aking sarili, Yes. ang aking katawan, Yes. at aking sinusupil. Amen. Dahil hindi dapat na ang ating katawan, ang ating katawang ito ang dapat maging, ang magkaroon ng superiority sa buhay natin, kundi ating supilin. Amen. Hindi lahat ng gusto ng katawan ay ating gagawin. Yes. Nga, pag ginusto na yung katawan, na manood ka ng mga halos makita na ang yung kaseksihan, supilin mo ang yung laman. Amen. Okay? Hindi lang ito sa mga manampalataya, applicable ito sa hindi lang ito sa mga preacher, applicable ito sa bawat mga manampalataya. Amen. Sapagkat lahat tayo nagdadala ng pangalan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Kasi pag uwi ko pangalan nakaraan, kahapon pag uwi namin, may nakita naman kami sa Dalanon. Kaya pag nung nakapwesto ako doon sa may signalan, i-chat ko. Bakit? Kasi iniisip nila, walang makakakita. Pero alam mo mga kapatid, ang buhay Kristyano, may nakakita o wala. Ipamuhay mo. Yes. Amen. Hallelujah. Dahil hindi man makita ni pastor, hindi Yes, man Lord. makita ng mga kapatid mo sa panampalataya, merong Diyos na Amen. nakakita. Yes, Lord. Hallelujah. At ngayon, paano ka haharap sa pagbabaka kung ganyan ka? Amen. Okay? Yes. Amen. See? Kung ganyan ka, madali kang masugatan ng kaaway. Madali kang matalo ng kaaway. Sapagkat ang kapangyarihan ng kaaway, kasalanan. Amen. Ano? Sin, sabi nila, ang sting of death is sin. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Yes. Dahil kung walang kasalanan, walang kamatayan. Amen. Kaya ang dyablo, madali niyang gapiin ang isang tahanan kapag nakikita ang kasalanan sa tahanan. Yes. Amen. Walang kaibsan. Walang kabanalan. Yes. Kaya kapag ganyan ang senaryo sa bawat tahanan, I will tell you this, ang tahanan na yan ay hindi mananagumpay. Yes. Sapagkat ang tunay managumpay, kahit na maliit na kasalanan, hindi maghahari sa kanilang tahanan. Yes, Sapagkat Lord. Hallelujah. pinagahari nila ang Diyos sa Lord. kanilang mga buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Lord. Amen! Praise God! Amen. Hallelujah. Ang managumpay na Kristyano, Amen, ay hindi kakitaan ng katultok man na kasalanan. Yes, Lord. Amen. Amen. At kapag maliit na kasalanan na yan, kapag hindi yan binigyan ng hakbang, lalaki at lalaki yan. Yes, Lord. Amen? Hanggang sa panahon na ang hirap mo nang makabangon. Okay? Sapagkat ito yung kasalanang pumipigil. Tingnan natin. In the book of Hebrew, chapter 12, verse 1.
Kaya't yamang nakukugub tayo na makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan. Yes. Amen? Yes, amen. Okay? Itabi namang walang liwag ang bawat pasan. Sapagkat ito, pinakita ni Pablo, takbuhan naman to. Hindi to patras, ha? Moving forward to. Okay? Yes. Pag sinabing marathon, moving forward to, hindi patras. Okay? At sinabi ko sa inyo kanina, sa takbuhin ito, sa palaruang ito, dapat may pagsupil na ginagawa sa sarili. Amen. Amen? Amen. At isa pa sabi ni Pablo, itabi namang walang liwag ang bawat Pasan. pasan. Amen. Dahil subukan mong tumakbo Mm. na may Yes. pasan-pasan ka. Yes, Lord. Hallelujah. Tama? Hindi ka makatakbo ng mga. Yes, amen. Di ba? Tulad ko nga nakaraan, humawak ka ng isang magaang na bagay. Sabihin natin, hawak mo yung cellphone. Magaang lang, kaya mo. Tama? Yes. Pero kung ilang oras ka na nakaganito, yung magaang na yan, habang tumatakbo ang mga oras, bumibigat yan at nangangalay na rin ang iyong kamay. Amen. You see? Magaang pa lang yan, ha? Gaano pa kaya yung pasan? You see? Amen. Pag sinabing pasan, ano na to? Ito na yung mga bubuhatin na talagang mabigat. Yes. Kaya pinapasan na. Yes. You see? Kaya, Yes, amen. mahirap naman kaya siguro ipasan mo to. Kaya mo yung hawakan eh. Yes, Pero kapag amen. pasan na, Yes, Lord. ha? Kaya mo ba isang sakong palay? Gamitin mo lang ganito? Pasan ang Amen. kailangan dyan. Yes, Lord. Kaya may mga bagay sa buhay natin, kaya pa ng kamay na dalhin eh. Tama? Pero pag sobrang bigat na, pasan na gayon. Kaya bawat isa sa atin, ilapat. Yes, amen. Pastor. Hallelujah. Yung pamilya ko, pasan-pasan ko, di ba mo? Bigat, pastor! Ilapag mo lang, wag mo ibagsak. Pero sa paglapag mo, dapat alam mo kung saan mo ilalapag. Yes. Amen. Saan mo dapat ilapag? Sa paanan ng Diyos. Yes, Sa Lord. paanan ng Panginoon. Amen. Dahil Hallelujah. doon, sigurado ang Panginoon, may gawang solusyon sa lahat ng mga kabigatan natin. Amen. May lahat tayo may mga burden. Amen. Diba? May mga pagkakataon sa ating mga buhay. I-burden natin yung ating mga mahal sa buhay. Yes, Dahil amen. kahit anong sabi mo, hindi marunong makinig. Yes. Amen. Hindi, mambungol. Kamu na magsalita. May kakambal kasi yung bungol. Isang letter lang ang pinalitan. Nasa ano siya? Consonant din naman. Sadi. Letter? Letter D. Letter B. Isang letter lang ano? Yung isa, B. Bungol. B. Tinanggal yung B. Pinalitan ng D. Bingi. Kaya iba yung bungol. Yung bungol talaga, hindi mo siya masisi kung wala siyang naririnig. Hindi pwede mo sisi. Pero iba yung dungol. May naririnig siya, pero wala siyang, parang wala siyang naririnig. Padungo. Di ba? Sa buhay Kristiyano, alam natin kung ano ang dapat natin gawin. Amen. Pero minsan, may mga pagkakataon, and most of the time, tayo nagkikipit balikat lang at isisasantabi natin yung mga ating naririnig sa pangangaral, sa mga paalala ng salita ng Diyos, at ginagawa natin yung gusto ng ating sarili. Amen. Amen? Huwag niyo kalimutan mga kapatid, ang kagandahan, hinahanap ng Diyos, ay yung pagkataong natatago sa iyo. Amen. Amen. At ito yung ayaw ng salibutan. Amen. Pero yung kagandahan ng salibutan, amen, yun ang gusto-gusto nila. Kaya makita nyo, kung ano mang nakisa ng salibutan na maganda sa kanya, yan, patok na patok yan. Yung nauso yung mga Koreana. Dati may mga ano pa eh. Yung isang, E4. kasama na yun. Di ba? Yung nauso yung dati yung, ano yun, marimar, mga tao.
Puro marimar. Kilala ko, Marimar. Pati sa aso, pinangalan, marimar. Tapos, ginaya mo naman Pilipino. Kaya nabila. Dahil, ina-idol nila eh. At kung minsan, sa mga manampalataya, Yes. napapasok na rin. Kasi, hindi nga alam mga kapatid, yung mga bagay na yan, yan din ay isang labanan. Amen. Amen. Dapat i-overcome mo yung mga nakikita mo, yung imagination mo, at sinasabing, parang maganda ako tignan kung gayahin ko yan. Dami nang pinapausap. Yung mga buhok na. Kulang na lang ibon. Iba naman gusto-gusto yung may bangs. Hindi nyo ba alam? Sa pamagitan na yan, nagiging gapian kayo. Amen. Dahil anumang anino, sabi ng banal na kasulatan, ng kasalanan, ng kasamaan, layuan na ninyo. Amen. Anyo pa lang. Amen. Hindi pa mismo yung pinaka-actual na yun, kundi anino pa lang. You see? Ibig sabihin, yung pag pinag-usapan ng anino, hindi pa yun yung mismo yung tao. Anino lang yun. Meron pang tunay na tao na nagbibigay ng anino na yun. So, ang kasalanan, anino pa lang eh. Yes. Layuan na. See? So sa parang ganyan, ay makikita natin mga kapatid ang struggle sa buhay ng mga manampalataya. Yes. Ating namang itabi ng mga walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhin may pagtiis. Titiis. Amen. Amen. Amen? Amen. Kahit hindi ka komportable, kahit hindi maayos sa pakiramdam mo, Yes. sapagkat habang naglilingkod ka, habang ikaw ay tumatakbo, maraming mga kainisan, maraming mga tiisin, maraming mga tao na nagsabi sa iyo na kung ano-ano, tiisin mo ang takbuhin na yan. Amen. Sapagkat merong gantimpalang Amen. nakalaan. Hallelujah. Amen. Yes, Huwag Lord. kang magpatinag kung ano man ang sabihin nila, basta mamuhay ka ng isang Krisyanong pamumuhay. Amen. You are a soldier of Christ. You are a soldier of God, not of the devil. Hindi ka sundalo ng Diablo, kundi sundalo ka ni Kristo. Amen. Amen? At napakalaga ang disiplina sa sarili. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating panampalataya na siya dahil sa kagalakang nilagay sa harapan niya, nagtiis ng krus, ni walang bahala ang kahiyan, umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. So bilang mga manampalataya, tinawag tayo ng Diyos at inihanda sa pagbabaka. Yes. Sapagkat tayo ng mga manampalataya kagaya ng bayang Israel, okay? Hindi natapos ang pagbabaka nila. Kagaya rin ng ating buhay. Habang tayo ay nandito at sa mundong ito, ang pagbabaka ay nagpapatuloy. Yes. Tama? Amen. You see? Ang pagbabaka ay continuous hanggang sa mabot yung tinatawag na pangako. Sabi nga ng mga ngaral, at ito ay totoo mga kapatid, ang bayang Israel nakipagbaka hindi para makuha nila yung mana o para gantimpalaan sila ng manang lupain, kundi ang totoo, nakipagbaka sila sapagkat dati nang ipinangako sa kanila ang lupain. Yes. Amen. Dahil sila ay hindi mga agaw, kukunin, tataguin yung mga nakatira doon at aagawin yung lupain. Hindi. Sa kanila na yon, pinakipaglaban nila ang kanilang pag-aari. Amen. Hallelujah. Okay? Yes, Sa pagiging Lord. Kristiyano, sa pagiging manampalataya. Amen. Amen. Ito'y bahagi natin mga kapatid. Yes, Lord. Kaya wag natin hayaan, amen, na ang Diablo ay makapanagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin. Yes. Babalikan ko ang book of
Judges. Sa ilang mga sandali, mga kapatid. Sa isa niyo mga kapatid ay minsan ay pag lalamunan ko ay natitrigger yung aking ubo. At ito yung struggle ko mga nakarang araw pa dahil sa puyat, lamay, at walang ganong tulog. At sabay ng sakit ng ulo. Ilang araw na rin masakit ang ulo. Pero dahil sa ito ay obligasyon na dapat gampanan, ay narito ay ipinagamit pa rin ang sarili para sa Diyos. Yes, amen. Amen. At sabi dito sa Judges chapter 7, sinabi ng Panginoon kay Gideon sa pamagitan ng 300 lalaki na humimod ay liligtas ko kayo. Okay? So, God is always using vessels. Ang Diyos ay laging gumagamit ng mga kasangkapan. Amen. Para gawin ng Diyos ang pagtatagumpay. Amen. At ang gagamitin ng Diyos sa panahong ito, hindi napakaraming mga hukbo, kundi maliit lamang na bilang. Pinili ng Diyos ang 300 upang ipakita na ang pagbabaka ay hindi sa Israel. Dahil kung titignan mga kapatid, 300 laban sa 1,000 of 1,000 ng mga Madyanita, hindi sila uubra. Pero ang gustong ipakita ng Diyos, sa pakipagbaka ng mga anak ng Diyos, Yes, Lord. ang kailangan nila, isa lamang ang Diyos. Lord. Amen. Amen. Wala tayong ibang kailangan sa buhay natin, kundi ang Diyos. Amen. Right. Amen. Amen. Diba sabi ko sa inyo mga kapatid, kung pag-usapan ng bilang, kukunti lang ang bilang natin Yes. kumpara doon sa mga daragko ng mga simbahan, ng mga reliyon. Konti lang ang bilang natin. Amen. Amen. Pero ang Diyos ay hindi tumitingin sa bilang. Ang Diyos ay tumitingin sa tamang kalagayan ng puso. Yes, Lord. Amen. 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 Sa tamang kalagayan, sa tamang kondisyon ng puso, Yes, ang Lord. Diyos ay nakatingin. Amen. Doon sa mga tao na nagsasabi, Panginoon, wala kaming magagawa. Aming ipinagkakatiwala ang buhay namin sa iyo, Yes, Lord. sapagkat sa iyo kami ay merong kasiguraduhan ng tagumpay. Amen. Amen? Kaya naman ang Diyos ay gumagawa. Yes, Lord. Sabi niya, sinabi ng Panginoon kay Gideon sa pamagitan ng 300 lalaki na humimod ay liligtas ko kayo. At ibibigay ko ang mga Madiyanitas sa iyong kamay. Amen. Pabayaan mo ang buong bayan ay yumaon. Yung napakarami, yung 22,000, Yes. yung 9,700, hayaan mo. Ang buong bayan ay yumaon. Bawat isa sa kanya-kanyang dako. Sa gayon, nagbaon ng bayan sa kanilang kamay ng mga pagkain at ang kanilang mga pakakak at kanilang sinugong lahat sa mga lalaki ng Israel. Bawat isa ay umuwi sa kanya-kanyang tulda. Ngunit pinigil ng 300 lalaki at ang kampamento ng Madyan ay nasa ibaba niya sa libis. At nangyari ng gabi rin yun na sinabi ng Panginoon sa kanya, bumangon ka. Amen. Lusungin mo ang kampamento. Moving forward. Yes, Lord. Sapagkat aking ibinigay sa iyong kamay. Amen. Hallelujah. Yes, Amen. Lord. Amen. Ang Diyos si Gideon, parehong Diyos natin. Amen. Ang Diyos si David, parehong Diyos natin, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos na nagbigay ng tagumpay kay David, ang Diyos na nagbigay ng tagumpay kay Gideon, kay Joshua, ay parehong Diyos na magbibigay ng tagumpay Amen. sa atin. Amen. Huwag tayong matakot, gaano man kalaking mga gulayat, mga pagsubok, mga kaaway na sa ating harapan. Huwag nating kalimutan, higit na mas malaki at dakila ang Diyos na nasa atin. Amen. Amen? Amen. At ito'y pinatunayan sa pamagitan ng tapang ni David. Bless the Lord. Hindi tayo makapakaba, mga kapatid. Pinatunayan sa pamagitan ng tapang ni David. Yes, Lord. Ang bungukbo ay natatakot. Sapagkat walang may kakayanang humarap kay Goliath. Araw-araw naghahamon. Walang lakas ng loob ang hari. Maging ang mga matatapang na general, Yes. walang lakas ng loob. Pero nung si David ay maparoon
At hindi ito isang aksidenteng bagay na napunta si David sapagkat ang kanyang duty ay nasa burol para mag-alaga ng mga tupa. Pero that moment, inutusan siya ng kanyang ama na magdala ng pagkain sa kanyang mga pamilya. Yes. Amen. At ito ay guided ng Diyos. At pumunta si David at narinig niya ang hamon ng lalaking si Goliath. Araw-araw naghahamon. Amen. At nang tiyempo nandun si David, sino ang Pilisteyong ito na hindi tuli para hamunin ang hukbo ng Diyos na buhay? Yes, Lord. Hallelujah. Amen? Yes, Hindi sanay amen. sa pagbagbaka Amen. si David. Yes. Dahil hindi siya sundalo. Amen. Amen. Pero hindi siya papayag na laitin ang Diyos ng Praise the Israel. Lord. Laitin Hallelujah. ang bayang Israel. Amen. Ang karanasan lamang ni David, at ito'y sinabi niya kay Saul nung siya'y tawagin. Bakit? Ano bang karanasan mo sa pagbabaka? Sabi lang ni David, pumasok ang lobo. Pinatay ko lang siya ng slingshot. Yes, Lord. Pumasok ang leon, tinirador ko lang siya. Slingshot. Yun lang kanyang karanasan. At ang sabi ng banal na kasulatan, pinayagan ni Saul si David humarap kay Goliath. Yes, Lord. At pinadala sa kanya yung armor na napakabigat. Yung espada na mas mahaba pa. Yes. Pero ang lahat ng ito inubad. Amen. Tinanggal ni Yes, David. Lord. Pero yung kaaway na kanyang harapin, naka full armor. Pati dito sa ulo. Pati dito may breastplate. Pati sa tuhod. May mga defense sila para kapag inano ng espada yung mga dito, mayroon silang sanggalang. Kompleto. Pero si David, wala man lang protection sa kanyang sarili. Bakit? Sapagkat ang protection niya ay Diyos. Kaya siya nagpahayag in the book of Psalms 23, kahit ako'y lumakad sa libis na kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay sumasa akin. Sa chapter 27, the Lord is my life, whom shall I fear? Meron siyang lakas sa loob. Wala siyang protection, armor, wala siyang protection sa kanyang sarili. At nung siya humarap, ang kanyang hinarap, isang Goliath na napakalaki, at kumpleto sa kanyang gear. May espada, may sibat. Pero siya, slingshot lang ang gamit. Ito sabi ni David, ikaw na Pilisteo, umaharap sa akin na merong sibat at espada, ngunit ako'y haharap sa iyo sa pangalan ng hukbo ng Israel. Amen. Praise the Lord. Hindi niya sinabi, ako'y haharap sa iyo, sa aking sarili. Ako'y haharap sa iyo sa pangalan ng pangalan ng hukbo ng Israel. Yes, Kaya sa Lord. bawat pagharap sa kaway, hindi ikaw sa iyong sarili. Sa pangalan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoon. Yes, may Lord. tagumpay. Amen. Sa pangalan ng Panginoon, ang diablo lalaya. Yes, Sa amen. pangalan ng Hallelujah. Panginoon, ang karamdaman ay gagaling. Amen. Sa pangalan ng Panginoon, anuman ating hilingin. Yes, Lord. Magkakalos. Amen. Praise the Lord. At sa panahon ng pagbabaka, dumampot si David ng 5 bato. Yes, Lord. Amen. Ngunit, isa lang sapat na. Yes. Amen. Kaya nung ikot-ikotin na ni David ang kanyang slingshot. Just a simple weapon lang. God. Para sa ano lang na to para sa mga oso lang to gamit niya eh. Yes. Hindi niya pa to gamit sa tao. Yes. Amen. Pero by that very moment, sapagkat nilalait ni Goliath ang hukbo ng Israel at ang Diyos ng Israel. Yes, Lord. At ayaw na ayaw ni David laitin ang kanyang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya huwag niyong hayaang laitin ang pangalan ng Diyos. Yes, Dahil Lord. sa ating mga walang kayusan na Yes. Amen. Hallelujah. kundi ikaw ay maging tagapagtanggol ng Yes, pangalan Lord. ng Panginoon. Amen. 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 Yes, Lord. Ikaw ay tinawag para magbigay ng kaluwalhatian. Amen. Magbigay ng honor, Yes, Lord. hindi ng dishonor sa pangalan ng Panginoon. Amen. You are called to give praise and glory Yes. unto God. Amen. At nang paikutin na ni David ang kanyang slingshot, isang simple lang na tela o balat. Yes, Lord. Naka full gear, naka helmet dito sa ulo. Ang nakalitaw lang yung dito lang Yes. sa sentada, no? Hindi sa asin sentado
kundi ang kapangyarihan ng Yes, Diyos Lord. Amen. ang nag-guide sa munting Amen. bato na yun Hallelujah. para tumama sa ulo, sa noo ni Goliath. Amen. Sapagkat dito, kahit pa ilang bato ang tumama, hindi masasaktan si Goliath. Yes. Wala ngang iba na may lakas ng loob eh. Yes. Kahit pa mighty man of valor si Saul, wala siyang lakas ng loob. Dahil alam niya, wala na ang Diyos kanya. Yes. Pero si David, alam niya, God is with me. Amen. Though I walk in the valley of the shadows of death, Amen. I will fear no evil. Ganun katapang si David. Amen. Amen? At ibinigay ng Diyos ang tagumpay kay David Yes, amen. para sa kaluwalhatian ng Diyos sa kapakanan ng buong hukbo Amen. ng Israel. Amen. Okay? Mga believer, mga manampalataya, just forward into the battle. Amen. Amen. Huwag kang sumuko. Marami ka na napagtagumpayan sa 2023. At wala nang maging dahilan para tayo umatras. Dahil habang nadadagdagan ang taon sa ating mga buhay, mas umuunti na lang ang panahon ng ating paghihintay sa Panginoon. Amen? Habang nadadagdagan ang taon sa ating mga buhay, maaring umiiksi ang buhay natin. Tama? Amen. Yan, alala niyo mga kapatid, habang nadadagdagan ang taon sa ating mga buhay, umiiksi na lang ang panahon natin sa mundong ibabaw. Diba? Halimbawa, 60 na ang edad natin, 55 na tayo. 60 lang ang hangganan ng edad natin, 55 na tayo. Sabi mo, more birthday to come. Di ba? Kaya mas maganda, no? Huwag na sana mag-birthday. Hindi mo pwede. Kahit hindi ka mag-celebrate ng birthday, darating ang birthday mo sapagkat hindi mo pwedeng pigilin ang panahon. Kaya darating ang panahon, tayo aalis sa mundong ibabaw. Pero ang mahalaga, umalis man tayo sa mundong ito, nagawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Na paglingkod natin Lord, ang ating buhay hallelujah. sa Panginoon. Amen. Maupos man ang buhay natin, kagaya ng kandila, mahalaga. Yung liwanag nito, nakapagbigay ng kabuluhan sa ating mga palibot, Amen. sa ating mga mahal sa buhay. Yes, Lord. Forward into battle, Christian soldier. Si Gideon ay isang taong walang may pagmamalaki. Alam niyo ba sa banal na kasulatan, kahit sa Orient time, kapag malaki ang pamilya mo, masigit na mas malaki ang pwede mong makuha ng mga impluwensya. Kahit pa sa panahon ng mga nakalipas, sa panahon ng mga sa China, kaya may mga Qing Dynasty, gano'n. Mga family lang din naman yan eh. Na kung saan ay mayaman sila, tapos sila nag-gather ng mga tao, dahil may mga pera din, so dumami ang kanilang mga ano. Pag meron namang masigit na malaki, yan, natatalo sila. Gawan lang ng trono. Pero si Gideon, ang kanyang pamilya, napakaliit. Okay, kaya sabi niya, ako ay isang galing sa maliit na pamilya. Pero ang sa Diyos, kahit sino ka man, maliit ka man, Hallelujah. kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, alam ng Diyos, magagawa mo kung ano ang kanyang nais. Amen. Yes, wala tayong pwede may pagmalaki. Amen? Pero alam ng Diyos, nung tayo kanyang tawagin, alam ng Diyos, kaya nating gawin. Yes, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya ang lahat ng mga bagay, dapat sa Diyos mawin. Amen. Hallelujah. Nakakalungkot man, pero of course, sabi ko nga, hindi hinto ang mundo natin dahil sa paglisan sa mga Amen. Ang mahalaga, tayo na nabubuhay, nagpapatuloy Amen. sa paglilingkod. Amen. Sa Amen. Amen. Moving Hallelujah. forward into the battle. Amen. Hallelujah. Walang atras, walang susuko. Amen? Lord. Hawak kamay, magpapatuloy hanggang sa maabot. Amen. Hallelujah. Ay, ang dulo ng lakbay. Hallelujah. Amen. Napakainam na makita mo ang bawat mga anak ng Diyos may mga tapang Yes, Lord. na pinapakita. Amen? Yes. Lahat Amen. ay moving forward into battle na merong expectation na laging merong panampalataya, God is with us. Amen. He Amen. never sleep. He never slumber. Yung aming inawit aming magkakapatid before mag-preach ako sa bulihan. He never sleep, he never slumber. Ang Diyos ay laging nagbabantay sa bawat isa sa atin. Amen.
Yes, Purihin Lord. ang pangalan natin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Shout praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.